ito ipagtagpiin mo to. How exactly are you going to connect these two? Pumunta ka ng Senate, pero hindi ka pumunta ng Senate para iserve ang warrant. Wala lang, nandun ka lang. At ang rason, kaya ka nandun, i-connect natin dun sa isang kwento, is to prevent people from exiting the GSIS building. That's true. Bakla, ikwento mo sa lelang mong panot, very 90s yun. Bakit kailangan mong sulatan yung NBI? GSIS kayo. Correct. Government ka eh. Oh. Ano yung susulatan mo siya within the day and then you expect them to reply within the day? Bakla, this is beyond government practices. Na ang request, isusulat mo pa for the day? GSIS ka, it's just like simple as telling your oy, pwede mong kontakin yung NBI, magpapa-assist tayo ng ng vulcanizing. Ganyan. Yeah. So, pero kailangan yung gumawa ng ganito para kunwari, kita mo may request nga kami. Bakla nag-request ka ng 5:08 PM. Tapos, nakuha mo kagad yung letter. Ang bilis naman yun. Ano yun? Na parang, wala nga nakalagay na urgent eh. Sandali lang. Itong letter na to, walang nakalagay na ito na to secure the door. Ang sinabi lang nito is to secure the area. Correct. Wala siya nakalagay tungkol sa pintuan ng lalabas at pintuan ng nag-decide na lang kayo. Na wala nakalagay dito. Bigla na lang pagdating nyo, kailangan isa na natin itong pintuan kasi dito lumalabas yung mga tao. Kasi, hindi namin pinagkakatiwalaan yung mga tao sa Senate. Baka kayo sir, government to government, hindi yung pagkakatiwalaan. Bakla, hindi ba ako pinapanganak? Parang pareho na kayo na opisina. Correct. Totoo yan. So, pinagloloko nila tayo. Pinagloloko nyo lang yung mga sarili nyo. Una, walang nakalagay dyan sa papel na yan na nare-request kayo na barinahin or kung gusto naman is to bolt, bolting, yung mga bolting ninyo, bolting the door. Bakla nasan yan yung bolting the door? Paano nangyari nang binigyan ka ng sulat ng yan? Ipaliwanag nyo sa akin Alam mo na yung pinto yung target mo. Alam mo na yung pinto, yun? Ang kasalisin mo ng sulat na yan, dumating ka ng GSIS na may dala-dala kang barena, na may dala-dala kang pambolting ng door. Ano yun? Ano ka? Psychic? Putang ina, ganito ba? Ano ba yan? Ano ang NBI? Boy Scout? Laging handa? Meron silang Swiss night? Meron silang may vulcanizing? May pang ganyan. Parang kung any moment, handa sila. Alam nyo na, nagigets ninyo, kailangan nyo naman gumawa ng storya. Kung bakit wala dyan yung tungkol sa pintuan. Gagawa na naman kayo, hindi, nung pagdating doon pa lang nila sinabi na kailangan yung pinto. Bakit sa'yo kaluha yung barena? So, correct. At tayo sabi nila, there were 5 or 6 agents at the second floor. Isa-isahin natin yung mga allegations nila Yung mga yung mga interpretation nila sa mga facts, ayan. So sabi nila, there were 5 or 6 NBI agents at the second floor of the GSIS building that has an access to the Senate building, but they were there to prevent anybody to exit the Senate to GSIS. They have no intention to get in the Senate to serve the ICC warrant. So, ilalak lang nila yung And why do you need to prevent people from exiting sa GSIS exit? I agree. Nagawa ka na naman ng justification na kailangan nakalink doon sa isa mo na ito ipagtagpiin mo to. How exactly are you going to connect these two? Pumunta ka ng Senate, pero hindi ka pumunta ng Senate para iserve ang warrant. Wala lang, nandun ka lang. At ang rason, kaya ka nandun, i-connect natin doon sa isang kwento, is to prevent people from exiting the GSIS building. That's true. Bakla, ikwento mo sa lelang mong panot, very 90s yun. Totoo.
And eto pa yung isang nakakaloka. Kasi sasabi nila, there is no intention to serve the warrant of arrest. Ang Mm. problem kasi, on May 11, nandun na yung NBI. Nandun na yung NBI sa premises sa Senate. Yung nagkatakbuhan, yung nagkahabulan. Andun na Oo. yung NBI At mayroong spot report yung dating Sergeant at Arms doon sa bagong Senate President, okay? Itong si Samonte, Sergeant at Arms ng MGen Samonte, okay? Signed tong paper na to ha and everything. Pinirmahan niya to. Siya yung Sergeant at Arms ng Senate at that time, okay? Nagpalit ng Senate President. So ngayon, yung lumang Sergeant at Arms, kailangan niyang mag-report kay Alan Peter. Okay? Ito yung report niya kay Alan Peter. Okay? Kaya parang sinasabi, walang intensyon na mag-arrest, ganyan-ganyan. Ano to? As directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Bato de la Rosa, Senator Roland de la Rosa. Earlier this morning, 7:07 hours, 7 a.m., NBI NCR Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente C. Soto. On about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. So ngayon, kung sasabihin nila na walang intensyon na mag-arrest, paano nyo nasabi walang mag-intention? Na-communicate nyo na yung earlier intention nyo na mag-a-arrest kayo. May trail, may paper trail. Paper ang mga trail. ginagawa nila. So, May paper trail. So the intention is already demonstrated May 11 pa lang. May 11 pa lang. So paano ngayon, nila mapapasinungalingan yan? Meron mang dokumento na talagang they were requested to be there sa premises ng GSIS. exactly. Kaya yung naniniwala dito sa narrative na to, putang ina nyo. 'Di ba? Huwag nyo kaming gaguhin. Huwag nyo kaming gaguhin. Walang intensyon na mag-arrest. Ay, talaga? Talaga? Ayan. Okay, number 4. The NBI presence at GSIS was based on a written request by GSIS executive. Okay, punta na naman tayo dun sa sulat na pinresent nila Matibag. Kasi ang sabi nila, kaya sila nandun sa GSIS building is because may written request daw ang GSIS. Okay. Eto, noong May 13, sumulat sila, GSIS, na-receive ng NBI 5:08 p.m., mga friend. May timestamp pa. 5:08 p.m. yung request. Talaga, putang ina nyo? Ganyan kayo kabilis responde para sa pagdidrill ng pinto. Correct. Anong Hello, Direct emergency? Daryl. Hello, Direct Hindi lang. Daryl. Bakit? Hindi, ang ano pa, bakit kailangan mo sulatan yung NBI? GSIS ka. Correct. Government ka eh. Oh. Ano yung susulatan mo siya within the day and then you expect them to reply within the day? Bakla, this is beyond government practices. Na ang request, isusulat mo pa for the day? GSIS ka, it's just like simple as telling your pwede mong kontakin yung NBI, magpapa-assist tayo ng ng vulcanizing. Ganyan. Yeah. So, Totoo. as simple as that. Pero kailangan yung gumawa ng ganito para kunwari, kita mo, may request nga kami. Bakla, nag-request ka ng 5:08 p.m. Tapos, nakuha mo kagad yung letter. Ang bilis naman yun. Ano yun? Na parang, wala nga nakalagay na urgent eh. Oo nga. Wala nga. Wala nga nakalagay na urgent.
Ang sabi nga ng iba, ng Exactly. ating mga kababayan, wala nga nakalagay na urgent. Wala nga Oo. nakalagay na urgent. Tapos, Pag tas excited na excited ka pumunta sa GSIS building. Kaya nga, no? at nakakaloka, pero ka talaga makagamitan talaga kagad pa rin. True. Ano nga yung mga nakagamitan ninyo? May mga drilling. Ano may manual na kanda ba kayong drilling sa NBI? Mm-mm. Na, is it part of your inventory? Drilling, ganyan. Drilling, At kasi naman, utility bill. naka-indicate din kasi sa communication na sina nila sa NBI na specifically request personnel to assist in maintaining peace, order, and security in the area. So, alam na nila na meron Yeah. talagang mangyayari. Yeah. Correct. And then, sandali lang. Itong letter na to, walang nakalagay na ito na to secure the door. Ang sinabi lang nito is to secure the area. Correct. Wala Totoo. din nakalagay Very tungkol sa pintuan ng lalabas at pintuan ng nag-decide na lang kayo Mm-mm. na itong wala nakalagay dito. Bigla na lang pagdating nyo, kailangan isa na natin itong pintuan kasi dito lumalabas yung mga tao. Kasi, hindi namin pinagkakatiwalaan yung mga tao sa Senate. Bakla kayo sir, gobyerno to government to government, hindi yung pagkakatiwalaan. Bakla, Oo. hindi pa ako pinapanganak, parang pareho na kayo na opisina. Correct. Totoo yan. So, pinagloloko nila tayo. Pinagloloko nyo lang yung mga sarili nyo. Una, walang nakalagay dyan sa papel na yan na nare-request kayo na barinahin Maintenance. or kung gusto nyo man is to bolting, yung mga bolting ninyo, bolting the door. Bakla nasan dyan yung bolting the door? Paano nangyari nang binigyan ka ng sulat ng yan? Ipaliwanag nyo sa akin, ha? Alam mo na Paano yung nangyari? pinto yung Yan ang target mo. alam mo na yung pinto, yun? Ang kasalisin mo ng sulat na yan, dumating ka ng GSIS na may daladala kang barena, na may daladala kang pambolting ng door. Ano yun? Oo. Ano ka? Psychic? Na putang Oo ina, nga. ganito ba? Ano ba yan? Ano ang NBI? Boy Scout? Laging handa? Ano yan? Meron silang Swiss knife, meron silang may Totoo. vulcanizing, may pang ganyan. Oo. Para kung any moment handa sila. Alam nyo na, nagigets ninyo, kailangan nyo naman gumawa ng storya kung bakit wala Correct. dyan yung tungkol sa pintuan. Gagawa na naman kayo, hindi, nung pagdating doon pa lang nila sinabi na kailangan yung pinto. Bakit sa'yo kinuha yung barena? Yeah. O Totoo. gagawa ka na namang storya. Bumalik Oo. pa kami ng NBI para kumuha ng barena. Totoo yan. Ang dami, Oo. girl, ang dami ng story. Ayaw ni Paolo Lino Canilino ng ganyan. Totoo. Gusto niya isang Kasi, kwento at saka lang. dito din sa letter mismo, Joey, sinabi na their presence would greatly help ensure the safety of all individuals within the premises, prevent any untoward incidents, and support the orderly conduct of ongoing activities. So, talagang meron silang gagawin that particular night. Alam nila na may mangyayari. So, hindi nila mapapasinungalingan yung mga ganito actually. Kasi, look, even if you follow the logic of SAS, you cannot justify it even. Not unless you're going to make up stories. Mm-mm. Correct. Yan yun. And this is a justification. Maganda yung comment ni Risology. Hindi ko na kanina. naman naririnig si Joey. Ayan. Hello. Ayan. Hindi, parang naririnig. Kaya Naririnig ata. Wait lang. Ayan. Hello. Ayan. Ang tawag dito? Maganda yung comment ni Risology kanina that the NBI has to insist that they are in the GSIS premises. Kasi ayaw nga nila na at ang punchline, kunwari, naniniwala ang mga kakampings. Sabi ni Direk, ingat ka. Akit ka direct. Ito nakakaloka. Una-una, matibag. Bakit kailangan mong i-deny na nandun kayo sa Senate building? Why? Bakit kailangan nyo i-deny? Bakit hindi nyo masabi na nandun kami para i-secure, para protect, para mag-add ng security? Una-una, trabaho ba ng NBI na mag-provide ng security? Correct. PNP Parang- dapat yung kinontak nila eh. Wala wala akong naririnig na, kailangan natin ng security, tawagin nyo yung NBI. Parang,
This is something new to me. It's always police escort. Hindi naman police ang NBI. Correct. Ayan, nawawala yung mga tao, nalalaglag sila. Ayan. Teka lang ha. Dapat may Senate hearing para dyan. Nag-file si Sen. Aimee ng investigation. Correct. Ayun. The following morning, immediately after May 14 ng umaga, nag-file siya agad ng ano. Ayun. So anyway, nakakaloka to. And matatandaan ninyo, 5:08 p.m. yung letter. 5:08 p.m. na-receive ng NBI yung letter. Okay? Natatandaan niyo yung ano ni Bongbong Marcos? Yung statement ni Bongbong Marcos? Teka lang ha. Bongbong Marcos. Yung statement niya doon sa Senate. Ito. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras lahat ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng Ayan, okay. Let's just listen to the video ha. Kasi this involves yung timeline. Etong statement na to ni Bongbong, May 13 to. Nung gabi na, after na ng putukan. So, naglabas ng statement si Bongbong Marcos. At pakinggan natin yung statement niya. DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor. Okay. So just take note, no, BBM denied na inutusan niya ang NBI na pumunta sa Senate. Okay? And yung mga tao daw na nandun, na may barel, are PNP, yung uniform, at saka yung mga naka-camouflage, Marines. Ayan. Yun sabi ni Bongbong. Guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Okay. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung So dinedeny din niya, okay, that there is a plan to arrest Senator Bato. Okay. resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At wala daw NBI, nasa opisina daw sila. Okay? ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Aalamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay tiga doon. Nandun sila talaga. Doon sila nagjujuki. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Teka, ba't wala yung part na yung alas 4? Mga minamahal kong kababayan. Yung, meron yan yung sinabi niya sa video na alas 4. Yeah.
Pinapull out niya na ng Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Mga pangyayari kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyo lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi. Ayan, ayun. Yung NBI, sinabihan niya, alas 4 ng hapon. Lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap. Okay, pinaalis niya, bandang alas 4 ng hapon, umalis na kayo dyan. Doon sa, he's referring to doon sa, kung nasan sila, which is, I don't know, saan ba? Basta umalis na daw sila alas 4 ng hapon. Pero, At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI. I'm going to connect these two. pinaalis mo na sila ng alas 4 ng hapon. 5:08 PM na-receive nila yung letter. So after mo sila paalisin, pumunta uli sila ng GSIS. Para mag-drill ng pinto. Para mag-drill. Nagigets nyo na? Alam mo itong mga storya ninyo, pwede kang gumawa ng mga ilang short films. Iba-ibang tema. Best lang sa mga pinagkukwento. Alam mo yung iba-ibang, ano to eh, napaka ano naman, masyado namang high itong reference ito. Parang yung, ewan ko kung may nakapanood sa yung pelikulang Rashomon na Japanese film. Na iba-iba sila witness, tapos iba-iba yung version nila ng story. Iba-iba yung version nila ng story. So bawat version, para siyang mini pelikula. So parang ganyan yung nangyayari ngayon, no? Na girl, alam mo yung parang dahil nasusukol na kayo, guluhin niyo na lang yung taong bayan sa pinagkukwento niyo. Pero maraming inconsistency sa sinabi ni Pangulong Marcos sa nangyari on the ground actually. Correct. Mukhang misinformed talaga si misinformed talaga si BBM. Oo. It looks like Matibag is lying to BBM. Most likely. Kasi how will you explain na nagsabi ka alas 4 pina-pull out mo pero yung document na na-receive nila 5:08. Ano yun? Tapos nandoon sila onwards ng 5:08. Can you you see it's not giving yung series of events sa explanation. So yun. At saka nagsabi siya na pinaalis na, and then one interview sinabi ni Matibag na we were never there, wala naman kami talaga doon, and then all of a sudden sinabi niya actually wala kami sa Senate, nandoon kami sa GSIS. So pero meron din siyang sinasabi yung interview niya nung gabi na yon na nasa Sequoia siya the entire day. So yeah, Puntahan natin yan ha. Teka lang ha. So nasa Sequoia siya. Ngayon, sino Oo. tumanggap ng sulat? Ayun nga. baka ang doppelganger niya. At sino nag-approve?
Oo. Alam mo, ang gulo-gulo yun. Ang gulo-gulo na yung, alam mo, feeling ko tama kayo. Feeling ko si Matibag, Sorry. ayoko mag wild speculate, no? Pero feeling ko talaga, ang nag-utos talaga dyan ay, the House of Mamshi. Oo. Mm. Ayan. Oo. Ang Possible. nag-utos talaga dyan, si House of Mamshi, kasi na-imbiyan na talaga siya. Kasi nga, di ba sinabi ko sa Joey's? Hindi ko pala sa'yo sinabi, sa ibang pala sinabi. Baka kasi matagal na yung warrant, November pa. Siguro, sinabi ko si Bato, tirakot si Bato nun, huwag ka nang a-attend ng Senate, di na namin isuserve yung warrant. Oo. Di ba? May ganyan eksena. So, parang matuloy na yung kanilang, kasi kakakulang nun tapos biglang, ay, may warrant na si Bato, ganyan, Oo. Tapos, so ngayon, hindi na rin nakapagpigil si Bato, botohan na, pumunta siya, tumating siya. Hello, ganyan. Hi, everyone! Ganyan, sabi ni Bato. Tapos sa imbier na si Ma'am, putang ina, kalbo to? Oo. Di ba kasunduan, ganyan? Putita! Oy! Katsupoy! Tinawagan si Katsupoy sa NBI. Totoo. Hulihin mo tong kalbong Ay, to. Hindi pala Katsupoy, hoy, kuhol! Ano si kuhol? Mas bagay. Pati Kapolo, no? Hoy, kuhol! Hoy, kuhol! Una, tinawagan siguro ang PNP. At si John Vic. John Vic, hulihin niyo si Bato. Huh? Siguro si John Vic. Hala, kami na naman ang Totoo. Hindi pa nga nare-resolve yung kay PRD sa Supreme Court, pero na naman. Ewan ko, ibigay niyo yan dun kay Kuhol. Si Kuhol. Active. Ito ba yung nakakatawa? Kunwari ikaw si Mamshi, tawagan mo ako. Kunwari ako si Kuhol. Go. Hello, Kuhol! Bakit nasa... Oh my God, Ma'am! Hello po, Ma'am! Bakit nandun si Bato sa Senado? Ma'am, ano pong gusto natin, anong gagawin niya? Anong gusto niyo pagawa? Dapat hindi yan makapasok ng plenary. Dapat hindi makapasok ng plenary. Okay po, Ma'am, gawin po namin lahat. Salamat po, Ma'am. Ma'am, isave niyo yung number ko, Ma'am. Totoo. Actually, pwede. Possible talaga na scenario. Yes. Gagawa kayo. Kuduwa na lang kami. Ngayon si Kuhol, cited. Naku, tinawagan ako ni Commander. Boys! Let's Moment do it! ko na to. Moment to shine. Moment. Boys, ano na siya, no? Parang happy, ano siya? Siguro, oh my God, mapopromote na ako. Ganyan. Correct. Siguro sinabi niya, kunin mo. Pag hindi mo nakuha yan, tatanggalin kita. Pero, pag naano mo, ay nako, meron ka sa akin pabuya. Alam mo naman, malakas ako magpabuya, no? Ganyan. Go! I am not a maleta for nothing. I am not a maleta for nothing. Yes. Oo, I agree. And then, lumuso. Back. Nag-drill. Nalusutan. Back. Hindi sila nakapalag. Panyeta! Natanggal na tong school bukol na to. Boba! Tapos, napakuha niya sa mga punyeta. Kasalanan nito lahat ng talbong yan. Punyeta, hindi yan pinupag-uusapan namin. Kuhol! Wala akong... Iba kayo na nag-utos ng... Wala akong pakialam. Kunin nyo ganyan si Bato, kahit may mamatay pa.
Yes, oo. Diba? Yan na uto. Actually, Very naririnig ko siya na magsabi ng ganyan. Doon na dumating yung by hook Very or by mamshi. hook at namatay. Oo. Mm-mm. Very Diba? much. Very mamshi yung ganong linyahan, Correct. diba? My way or the highway? I was about to say that. Alam, My way or the highway, oo. Kasi pumalpak yung una eh. Pagkatapos, medyo ano rin yun, no? Kumbaga, remember, meron nakuha yung OSA, yung Sergeant at Arms ng Senate. Meron silang nakuha na NBI confidential agent. So, in-interrogate nila yon. So, tinanong nila yung boss, ba't kayo nandito, ba't kayo ganyan, kineso, ganyan-ganyan. In which, nag-divulge na ng information yung confidential agent na yon. Teka lang ha, balikan ko lang yung timeline. Kasi nandun tayo sa same day, no? Sa May 13 pa rin. So, ito yung nagkabarilan, okay? Tapos na magkabarilan, so nagsasalita na, nag-e-explain na yung mga kanya-kanyang kineso. Si BBM nag-explain na kanina, pina-pull out na niya yung NBI, wala raw siyang pinapa-aresto, ganyan. Pagkatapos, ito namang si Matibag, immediately kasi after ng barilan at ini-interview si Matibag, kung ano-ano talaga sinasabi niya. So, itong interview na to, ito yung kakatapos lang ng barilan. Ito yung medyo lumabas-labas na yung mga involved dito sa eksenahang ito. Sobrang sobrang mainit tong interview na to kasi nasa cellphone pa si Matibag eh. Ayan, eto. Ay, sorry. We are here in Sequoia Hotel. Dito kami ngayon, We are here in Sequoia Hotel. Sequoia? Ito, dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero we are on stand down. Wait, Director. Dito kami ngayon, We are here in Sequoia Hotel. Medyo mahaba to interview na to eh. Maigsi lang tong nakuha ko eh. Teka ha. Pero, ang sinabi niya doon ay... Moving on in other news. Ito yan. I think... Picture lang siya. Tabi na natin mismo si NBI Director Mel. Ayan. Yung sinabi niya, nandun siya sa Sequoia Hotel, maghapon siya nandun, pero si Bongbong, ang inaasahan niya, nandun sila sa opisina. Pero si Matibag, 3 days na daw silang nandun sa Sequoia Hotel. Ayan. And, guys, 3 days sa Sequoia Hotel, May 11 nag-start yung first attempt ng arrest ha. Ayan, 11, 12, 13. Tama nga naman. On the third day, nandun pa rin siya sa hotel. Nagpa-planning. Di ba? Nagpa-planning. Ayan. So, yun. Hindi ba talaga maasahan yung kwento nila na maging consistent, no? Kasi, ang sabi ni BBM, May 13, pinapull out niya na. Sa GSIS or sa Senate or wherever tong NBI. Pagkatapos, sinabi rin naman ni na ang order is stand down. Na ang order ni Bongbong is stand down. Pero, at the same time, merong letter si NBI ng 508. Doon actually nasunog yung story, Joey. Kasi may letter kasi. Nasunog talaga yung story nila. Diba? Na parang, kasi hindi nila ma-deny na meron talagang tao sa GSIS. Kasi Zian Ambrosio at saka si another reporter from 1PH naka-live. Yes, oo. Naka-live silang dalawa. Kasama sila nandun sila sa Senate at ang tawag dito? Ayan, eto nagdi-drill, may kasama sila dito eh. Yes, oo. Ayan, eto. Video to ni ni Zian Ambrosio eh. Ayan, nandiyan sila Hindi namin nakakita. Ay, sorry. Sorry. Ito. Si Alvin, eh. Ayan. Ito, I think video to ito nasa taas, video to ni Zian Ambrosio. Ayan, May 13, 2026. At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors,
mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito for a 3-day workshop and planning dito sa Sequoia. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. O tao nyo yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang Jima, baka po ko. GM Rick Veloso to check the security of the perimeter. Kanina pa po yun. Si GM. Maaga pa po yun. Late po. Sige, At dahil wala pong mga baril yung mga tao po. Sino makaklaro ng mga baril dyan? Kanina pa, Kaya nga. 5:08 lang yung, after office hours na yung request ng, Mabuti na lang talaga may technology, Joey. Kasi kung wala, ang bilis lang talaga yan yung... Ano masasabi mo dun sa video? Correct. Correct. Ayun. So, nung una kasi, he wanted to parang exclude themselves ba na nandun sila sa GSIS. Kasi nga, ang sabi ng Pangulo, stand down. Mag-pull out na kayo dyan. 4:00, pinaalis na siya. Ngayon, si Matibag, ang sabi niya, hindi, wala naman talaga kami doon kasi ang order is stand down. So, doon pa lang medyo may mga conflict na yung statement ni BBM at saka ni Matibag eh. Pagkatapos si Matibag, ang sinasabi niya, wala kami dyan, 3 days kami nasa Sequoia kasi may fellowship workshop kami. 3 days. So, wala kami dyan. So, ngayon, sino yung mga taong nandyan? Ngayon, hindi na pagdating dito, tama ka Alvin, pagdating dito na sila nag-crumble. Kailangan na nila ng excuse. So therefore, they need to have the letter of Rick Veloso of GSIS po. Yeah. At saka Joey, in another interview, si Matibag mismo din contradicting the prior statement na wala ka sila sa GSIS. And then eventually sinabi niya, ay actually nandun pala kami sa GSIS. By the way, nakaligtaan ko yung information na yan. Ha? Can you say that openly? Oo. As in, ang pagkaka-explain niya dito, wala kami doon, ganyan-ganyan. Hindi, ito may video Ay, hindi, kanina pa yan. Hindi, kanina sinasabi mo, wala kayo doon eh. Diba? Pagkatapos Diba? So, kanina pa yan, yung sa'yo, tang-ina mo. Diba? Sobrang sinungaling. Yung mga mahilig sa mga cramps, talaga hindi na nakikita yung pagsisinungaling sa mga mahilig sa cramps, to be honest. Kasi it's not easy naman na i-check mo, i-compare mo, i-contrast mo, tahi-tahiin mo yung story. Doon makikita mo agad na, there's really something wrong here. Ang nakakaloka dito sa narrative na pinapakalat nila, no, yung sa pagtutwist nila ng kwento, ang problema dito, they're not completing it. Like for example, the NBI has a presence at the GSIS. Hindi nila sinabi na yung Senate is inside the GSIS building. Diba? Para magkaroon ng assumption ng separate building sila. Yun yung gusto nilang Yun yung gusto nilang yung parang ma-imagine ng mga tao na hindi pa nakarating sa Senate na dalawa pala yan, ganyan. Okay, they were separated by a wall, Ganun lang yung nila. NBI was bolting a door at the first door to prevent people from, yung bolting. Kung hindi mo napanood yung no, they are not bolting it. Kasi pagka sinasabi mong they are bolting it, nilalak nila di ba? Dinidrill nila Dinidrill nila yung pinto. Hindi mo nga siya pwedeng i-bolt. Kasi against yun sa building code. Bakla ka. Bakit? May rason kung bakit siya hindi ginawang pader. Bakla kayo, ilang taon lang nandyan ang GSIS at Senado. May rason. Okay? Dahil isa yan sa pwedeng gawing fire exit. Okay, naintindihan nyo na. Ikalawa, por Diyos mo santo, bakit ka tatawag ng help para i-bolt ang pinto? Meron naman kayo dyan. Meron naman kayo mga maintenance. Absolutely necessary. Ganun ba kahirap yan? Ang mag-bolt ng pinto, lalagyan mo na naman ang bolt. Pak! Kahit ako na lang tinawag niya sana. Kahit ko rin gawin. Bakla parang hirap naman ginagawa na ginahawak-hawak ko yung pang-bolt. Sabaw-sabaw nga lang yan. Gaganyan mo nga lang. Yeah, correct.
Kaya nga inimbento yung drill na yan para yung mga katulad ko na walang lakas, makapag-bolt ng kung ano-ano. True. Pa talaga kayo. Uy, naka-letter pa, bakla. Kasi na mga naka-letter pa. Totoo yan. And of all the time, nung moment para talaga no, na nagbo-bolt sila sa door, of all the time and days in a week. Yung pa talagang araw na may issue. Di ba? Can you imagine the coincidence? Grabe na coincidence ha. Of all the time. Grabe. True. Ayan. Hindi mabibilog kasi ang mga Pilipino na ngayon, hindi na mapapasakay sa naratibo. Totoo lang. Correct. Ngayon, ito paano, yung sinasabi nila na they have no intention to get into the Senate to serve the ICC warrant. This is debunked by the document dated May 11. Kasi May 11 pa lang, na-establish na yung intention ninyo na arestuhin si Bato. Correct. Diba? So, ngayon, nakakaano pa lang tayo dito, nakaka 4 bullets pa lang tayo dito, hindi na kayo nagsasabi ng totoo sa kwento ninyo, sa pinapakita ninyo na narrative. Which Diba? is also contradicting to the statement of Tito Soto na hindi ko naman alam na pupunta si Bato during that time. Kaya may ha? Paano? Seriously, really? Talaga ha? Grabe ha? Hindi niya alam pero noong dinidiscuss sa plenary ni Senator ni Senate President Alan Peter Cayetano yung tungkol at inuusisa niya doon sa Sergeant at Arms yung nangyaring habulan kay Bato. Ang ini-insist ni Tito Soto, baka pag-usapan na lang natin to privately. Wag na Exactly. natin sa plenary. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung ganon. All of a sudden, hindi mo alam na si Bato nandoon, but alam mo kung kailan ka aalis. Correct. Hala. Magdadrive ka na mag-isa. Diba? Gabi. So, it's not really, I cannot fathom the level of treatment na ginagawa nila sa mga Pilipino na para bang wala na tayong utak talaga. Or, alam mo yun. Oo. Very sad. Tanggap na lang. Oo. Ayan. So number 5, the shooting was initiated by the OSA when Mau Aplaska fired a warning shot. Aplaska had to explain why he fired a warning shot when the NBI was not breaking. Aplaska has to explain why he fired a warning shot when the NBI was not breaking into the Senate. How did you know that the NBI was not breaking into the Senate? Ano yung proof? Okay? Ang sinasabi ngayon dito ni Aplaska is that pumasok yung mga armadong NBI, they were asked why they were there and why they are armed. Yes. And the exact reason ko bakit sila armed. Hindi raw sumagot ang NBI at bagkus pumorma. Pumorma pa. Okay? Ngayon, nag-warning shot ang OSA at nung nag-warning shot sila, hindi ba dapat ang standard procedure doon, ilay daw nila yung yung arms nila, yung firearms nila. No, we're not here to ano to, government kami, etchos balungos, ganyan. Wala namang nag-warning shot nga lang si Ose, 'di ba? Ngayon, ang tanong, bakit kayo nag-fire back? Bakit kayo nag-fire back? I do not see any reason for the OSA not to give the warning shot if they are being attacked by people na patuloy na dinedenay ng NBI na walang tao dun sa loob ng Senate, pero nakita nga nila na merong tao dun sa Senate, may NBI dun sa Senate. Of course, And also, Joey, they are conveniently not talking about the directive given by Senate President Alan Peter Cayetano noong nag-brown out na sa loob ng Senate building. Sinabi ni Alan Peter sa isang live niya na, to all of the employees, please follow the SOP. And that's exactly what the Sergeant at Arms did. Nag-warning siya, hindi ka nakinig. Nag-warning shot siya, hindi ka pa rin nakinig. Instead, nagpuputok ka rin when basically the Senate is under siege, under attack. Anong gusto mong gawin? Pasok lang po, doon po sa kwartong dito lang, ganyan-ganyan. That's a literal, alam mo yun, yung level ba na, naiinis ako sa ideology, sa idea ba na, ha?
You want the Senate to just let you barge in and do whatever it is you want to do? Yun na lang yun. Nag-follow lang naman siya ng SOP. Oo. Pag narinig natin yung storya ni ni Alan Peter, mamaya puntahan natin yung live ni Alan Peter kasi doon nag-narrate siya ng lahat ng mga pangyayari Anyway, sasabi nito, kailangan raw i-explain kung bakit so ina-assume na nila na si Aplaska yung na parang wala namang ginagawa yung NBI, nag-shot lang yung NBI, nagpaputok lang yung NBI, wala namang ginagawa, nagpaputok lang yung OSA, wala namang ginagawa yung NBI, etc. etc. Ang tanong, anong ginagawa nyo doon, di ba? As a former police officer, Aplaska should know it was illegal to fire a warning shot. Worse, Aplaska should know that he was firing at a person of authority. Paano nga niya I don't think, ditong nagsulat na to, I don't think alam nila na kinontak nila ang NBI twice that day and Matibag said twice na walang NBI sa Senate. So ngayon, kung sinasabi ni Matibag na walang NBI sa Senate or sa GSIS or wherever sa premises, sino tong mga to? Diba? And they are wearing an NBI jacket. Sino yung mga yan? And it was conveniently left out in this narrative. Okay? And I think, dahil ganun yung sitwasyon, si OSA is on the right to issue a warning shot. Kasi dangerous na yan. Ang sinasabi sa amin ng NBI director, walang NBI dito Pagkatapos, pero harap-harapan nakikita namin merong NBI. So sino tong kaharap namin, di ba? Ayan.